Paano kaya kung mahulog ka sa isang bangin na walang ilaw at makita mong puro buto ng tao? Well, ganun ang nangyari sa isang magnanakaw na nakatuklas ng isa sa pinakagrabe at pinakamisteryosong archaeological sites sa mundo, ang Midnight Terror Cave. Matatagpuan sa gitnang Belize, malapit sa komunidad ng Mennonite ng Springfield. Ang kuwebang ito ay naglalaman ng mga lapi ng daan-daang mga tao. Karamihan ay mga bata ay sinakripisyon sinaunang Mayan mahigit 1,000 taon na ang nakakalipas. Pero bakit kaya nila ginawa yun? Ano kaya ang gusto nilang makuha? At sino-sino kaya yung mga kawawang biktima? Sa videong ito, i-explore natin yung mga questions na yan at marami pa habang inaalam natin yung mga secrets ng Midnight Terror Cave sa Belize. Ang mga Mayans ay isang napakagaling at influential na kultura sa Mesoamerica na umabot mula sa Mexico hanggang Central America. Sikat sila sa mga astig nilang gawa sa art, architecture, astronomy, math at writing. Sikat din sila sa mga complicated at madugo nilang trip sa religion na may mga ritual, ceremony at offering sa mga Diyos at ancestors nila. Isa sa mga trip nila ay ang sacrifice na parang way nila ng pagbibigay ng galang, pagsusuri o pakikipag-communicate sa mga makapangyarihang puwersa na namamahala sa kanilang mga buhay. Hindi pangkaraniwan ang human sacrifice sa mga Mayans, pero usually reserve lang ito para sa mga special events tulad ng pag-upo bilang hari, mga giyera o tagtuyot. Ang mga biktima ay kadalasan mga pihag, alipin o maharlika na pinatay sa public ceremonies na may complicated rituals at symbolism. Pero may isang site na tatangi sa lahat dahil sa sobrang laki, lihim at lagim nito. Ito nga ay ang Midnight Terror Cave. Ang site na ito ay hindi public spectacle pero isang hidden underworld kung saan daan-daang katao, karamihan ay mga bata, ay pinatay at tinapon sa isang madilim na hukay. Ano nga bang purpose ng site na ito? Paano ito nag-ooperate? At ano ang sinasabi nito sa civilization ng Maya at ang collapse nito? Itong ilan sa mga tanong na susubukan nating sagutin sa videong ito. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat video ko, i-click lang din yung bell notification icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Aksidente lang ang pagkakadiscover ng Midnight Terror Cave noong 2006 ng isang magnanakaw na naghahanap ng mga lumang gamit ng Mayan para ibenta sa black market. Naglalakad siya sa gubat malapit sa Springfield, isang maliit na baryo sa Cayo District ng Belize, nung matapakan niya ang isang lupa na biglang nagkarak. Nahulog siya ng 18 meters o 60 feet sa isang butas na walang ilaw at nakita niyang puro buto ng tao ang naririto. Sumigaw siya dahil sa sobrang takot at sakit, kaya napansin siya ng kanyang mga kasama at ilang magsasaka sa paligid na tumulong naman sa kanya. Dinala siya sa ospital na may maraming pasa at sugat, pero sinabi rin niya ang nakakatakot na nadiskubre sa mga pulis. Kumontak ang Belize Institute of Archaeology kay Dr. Jamie O, isang Belizean archaeologist at direktor ng Western Belize Regional Cave Project na matagal nang nag-aaral ng mga kuweba ng Mayan sa rehiyon. Gumawa siya ng isang team ng mga researcher galing sa California State University, Los Angeles at iba pang school para i-check ang site na ito. Pinangalanan nila itong Midnight Terror Cave pagkatapos ng karanasan ng isang magnanakaw at sinimulang i-explore at mag-excavate doon. Narealize agad ng team na nakadiscover sila ng isang unique at extraordinary site. Ang kuweba ay puno ng human bones, teeth at artifacts. Nakakalat sa sahig o nakabaon ng mababaw lamang. Ang mga buto ay basag-basag, sunog at ang iba ay nakahalo sa mga paso, stone tools at jade ornaments. Natayan ng team na merong 9,000 bones sa kuweba na kumakatawan sa hindi bababa sa 118 individuals na karamihan ay mga bata. Nakita rin nila na ang kuweba ay hindi natural formation pero man-made structure na binago at pinalaki ng mga Maya ng ilang dekada. Hindi madali o masayang magtrabaho sa kuweba. Kailangan harapin ng team ang pagnanakaw, pagbaha, pati na rin mga paniki. Kailangan din nilang harapin ang epekto ng paghawak ng mga labi ng tao na nakaranas ng karahasan. Ginamit nilang iba't ibang paraan at teknik para idokumento, suriin at mapanatili ang mga buto at artifacts tulad ng photography, mapping, radiocarbon dating, osteology at isotopic analysis. Nakipag-ugnayan din sila sa mga lokal na komunidad at otoridad
para siguraduhin respetado at ethical ang kanilang trabaho. Hindi natural na kuweba ang Midnight Terror Cave, kundi gawa lang ng mga Mayan sa tagal ng panahon. Binugang kuweba at mga 60 meters o 200 feet ang laki. May 3 pasukan ito, isa sa ibabaw at 2 naman sa mga gilid. May malaking silid ang kuweba at iba pang mas maliliit na silid. Sa gitna ng mga silid ay may mga hukay. Doon nakita ang maraming buto at gamit. Ang mga buto at gamit sa kuweba ay nagpapatunay na matagal at maayos silang nag-aalay ng tao mula noong 300 before Common Era hanggang 900 Common Era. Nasakop ang halos lahat ng Mayan Classic period. Ang estimate ng mga archaeologist ay nasa mga 9,000 na buto ang nasa loob ng kuweba at mayroong 118 na katao ito o higit pa. Pero baka nga mas marami pa dito. Ang mga buto ay durug-durug, sunog at halo-halo sa mga basag na palayok, mga bato at mga alahas na jade. May iba pang buto na may mga hiwa o sugat na parang pinatay sila ng brutal. Sinuri din ng team ang 100 ngipin mula sa kuweba gamit ang isotopic analysis, isang teknik na makakapagsabi ng detalye tungkol sa pinagmulan, diet at kalusugan ng isang individual base sa kemikal na sangkap ng kanilang mga ngipin. Ang resulta ay nagpapakita na halos lahat ng mga biktima ay hindi mula sa Belize kundi sa malalayong rehiyon kaya ng Guatemala, Honduras at Mexico. Nagpapatunay din ito na kakaunti lang ang mga biktima na matatanda at karamihan ay mga bata na nasa 4 hanggang 10 taong gulang. Mayroon sila mga tanda ng malnutrisyon o sakit. Napag-alaman ng team na malamang ay galing sa ibang lugar ang mga biktima at dinala sa kuweba bilang parte ng human trafficking network na nag-aalok ng mga bata para isakripisyo. Inihayag din nila na magkakaiba ang paraan ng pagpaslang sa mga bata, kaya ng paghiwa ng ulo, pagsugat o paghampas. Baka nga buhay pang ilan nung ihagis sila sa lungga, habang yung iba naman ay pinatay na sa ibang lugar at saka lamang inilipat sa kuweba. Ang Midnight Terror Cave ay isang lugar na kakaiba at nakakatakot. Dito, libu-libong tao, halos lahat bata ang sinakripisyo ng mga Mayan noong unang panahon. Dito din makikita kung ano ang mga beliefs, mga practices at challenges ng mga Mayans na dati ay makapangyarihan at ma-impluwensya, pero nakahanap din ng krisis at naglaho. Dito din natin masusuri kung tama ba ang mga palagay natin at kung ano bang ethical na gawain. Ang Midnight Terror Cave ay isang lugar na dapat ingatan. Ang kuweba ay isa sa mga World Heritage Site na pinapahalagahan ng UNESCO dahil mahalaga ito para sa buong mundo. Ang kuweba ay banal para sa mga Mayan ngayon na patuloy na iginagalang ang kanilang mga ninuno at mga Diyos. Ang kuweba ay isang lugar na may potensyal para sa siyensya kung saan makakahanap ang mga researcher ng bago at kahanga-hangang impormasyon tungkol sa nakaraan. Ang Midnight Terror Cave ay hindi lang nakakatakot, may wow factor din ito. Ito yung lugar na gusto mong puntahan para makita mo kung ano ang mga ginawa at pinagdaanan ng mga tao noon. Ito yung lugar na magpapagana sa utak mo, magpapadagdag sa kaalaman mo at magpapabuti sa sarili mo. At itong video natin ngayong araw, sana nagustuhan ninyo at natuto kayo ng bago. Kung nagustuhan ninyo, pakilike naman ang video at mag-subscribe sa channel ko para sa more videos pa na ganito. At huwag kalimutan na i-click ang bell notification icon para ma-notify ka kapag may bago akong video. At sabihin mo sa comments kung anong tingin mo sa Midnight Terror Cave at sa sibilisasyon ng mga Mayans. Na-amaze ka ba o natakot? Trip mo bang bisitahin ng kuweba o layuan ito? Share mo naman ang salubin at opinion mo sa comment section. Muli, maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.